is Clyde Valeriano. I'm 19 years old. I'm second year college in Quezon City University under the program of Bachelor of Science in Entrepreneurship. Pumasok sa isang university na undecided. Walang main purpose. Sumasabay lang sa agos. As an introvert person, nahihirapan akong mag-approach. Kaya naman, may pagkakataong lagi akong mag-isa. I thought I was okay, pero deep down, hindi pala. I know something was missing. Parang lagi akong nasa gilid, hindi pasok sa kwento. Pero dahil sa isang oo, pumayag ako na samahan ng kaibigan namin sa isang cafe dahil may SG sila doon. Hindi ko alam kung ano ang SG, kaya naman nasa kabilang mesa kami umupo. Mula doon, dinig namin ang kanilang usapan at sa hindi malamang dahilan, naagaw nito ang atensyon ko. Hanggang unconsciously, nakikinig na pala ako sa mga nag-uusap na tao. At sa saglit na pagkakataon, gusto kong sumali sa kanila. Kaya naman, napatanong na ako sa kaibigan ko, ano si YTR? At sinabi niya na si YTR ay isang socio-civic organization na layunin mag-train ng mga leaders. Ayun ang natandaan ko. Kaya napaisip ako, may leadership skill naman ako. Bakit di ko subukan ito? Hanggang sa nalaman ko na may upcoming event sila at in-invite ako. And nag-yes agad ako. Mula sa event na yon, na-realize ko kung bakit ko gusto sumama sa kanila. At parang nahanap ko na ang place na para sa akin, kung saan naramdam mo na kasali ka, may party ka, may halaga ka. Ako si Clyde and I'm proud to be a Bida One. Sa Laguna, sobrang daming kabataan, puno ng potensyal, madaming kakayanan. Pero let's be real, karamihan sa kanila sabay lang sa agos ng mundo. May iba pa na sa sobrang busy sa sarili nilang laban ay hindi na nila napapansin ang iba. Madali rin silang ma-expose sa kung ano-anong influences. Some are harmless, yung iba naman hindi. At kahit may mga bagay na alam nilang mali, minsan natututo na silang konsintihin ito kasi everyone's doing it. Madali lang mag-normalize kahit hindi mo talaga naiintindihan. Pero in the middle of all this, there's this one community that's quietly making a difference. Yun ay ang Youth on the Rock. A group where young people are reminded of their value, their potential, and the purpose God placed in them. Ang kinarap kong hamon, bilang isang kabataan, kung saan hindi ko alam kung ano may ibig sabihin ng buhay. No, sabay na lang sa uso, kung ano mga gusto kong gawin, basta nagagawa ko, at nabubuhay ko. Nabubuhay ako para sa sarili ko. More challenge lang yung kinakaroon ko. I hate changes talaga. Natulungan ko ni YTR, kung saan yung pinakita ko ito, yung pagkakaroon ng tamang circle, tamang purpose, tamang buhay. At malaking naging impact ni YTR sa buhay ko, kung ano ko ngayon. Kasi mas ginusto ko na siya ngayon na mag-grow as a person and stepping out din talaga. Iyan ang tinuro talaga ni YTR at yung direction na pinakita nila sa akin. Natulungan ako nito na ilabas ako sa upod sa no? At ilabas yung mga potentials na meron pala ako ng dating buhay na go with the flow lang. Ngayon, may direction and purpose na.
And dahil may development na ako, nagkaroon din ako ng courage na tulungan yung mga kuyos ko or like yung mga kaklase ko na nasa support group or kakaklase ko din na hindi nasa support group. And the support group, no, dito ko naramdaman yung pagkakaroon ng safe place, pagkakaroon ng kasama mo, mag-excel. At dito ko rin naramdaman yung tunay ng community or isang grupo na may concern sa bawat isa. Yan. Sa mundo kung saan madali lang intindihin ng sarili mong buhay, we choose to care. And In a time where influence can lead us anywhere, we choose the path that changes lives. yes, hindi niya nagsisimula pag ready ka na. It starts when you say yes. And in YTR Laguna, In YTR Laguna, we say yes together. we live with purpose, and this is YTR Laguna. We are Bida! Maraming kabataan ang napako sa takot, lungkot, at kawalan ng direksyon. Pero sa isang komunidad ay may isang leader na hindi tumigil. At paano kung siya rin pala ang daan upang ang iba ay magpatuloy, upang ang iba ay makilala. Hindi sa paraang hinahangad, kundi sa paraang mas maayos na nakalaan para sa kanila, sa landas na nabubuo mula sa magaganda at matitinong pasya. Hanggat may isa, may pag-asa. Sa simula, iisa lang ang talagang kumikilos, kulang sa resources, nangangapa sa proseso, pero kahit mahirap, hindi nagpatinag, walang paghinto, walang pagsuko, hanggang sa unti-unting lumago at lumami. Ang isa ay naging dalawa, ang dalawa ay naging 10, at ngayon, isang komunidad na. At sa gitna ng lahat, natutuhan namin na gamitin ang wika ng kabataan. Nakita ko sila na nag-promote gamit yung mga memes, mga nakaka-enjoy na promotional vid. Na-curious ako. At doon, napasama na rin ako bigla sa kanila. Dito nagsimula ang kwento ng YTR-RTU sa pag-win ng mga tao, sa pag-abot sa kanila kung nasaan sila, sa pagdamay at pagsama, sa pagpapaalala na hindi sila nag-iisa, at higit sa lahat, sa pagtatrain sa kanila upang maging mga leader. Paano nga ba sila natulungan ng YTR? Dati, akala ko wala na akong silbi. Pero noong na-win ako at tinuruan maging leader, unti-unti kong nakitang may purpose pala ang buhay ko. Ang pinaka nag-grow po sa akin sa buong journey ko dito sa YTR is parang na-enhance po yung godly characteristics ko, which helped me live on my purpose, magkaroon ng compassion sa iba at heart to lead. Dati, isa akong mahiyain at walang interest sa leadership. Kasi hindi naman ako magaling doon. Pero ngayon, isa na ako sa mga kabataang nag-step up at nag-fulfill ng purpose niya at patuloy na nag-grow as a leader. Almost lahat ng possible na growth na maiisip mo, na-achieve ko dito sa YTR. Kaya nga, I lost the old me and found someone stronger. Sa dinami-rami ng dahilan para sumuko, pipiliin mo bang manatili sa dilim? Kawalan ng pag-asa, pagdududa sa sarili, takot, pagkawala. Pero sa gitna ng lahat, may isang nanatili. At dahil may isa, may pag-asa. Dahil kung ang unay hihinto, sino pa ang susunod? At kung hindi ka susunod, hindi ba't ikaw din ang maiiwan? Maging leader, maging pag-asa, be the change once.
Uy, asa yung mga klase natin? Ano klase? Hindi nagbabasa ng GC na. Oh, tara diretso tayo sa support team mamaya. Sasabi mo? Tingnan mo to. Ganda nito. Di ba hindi pa natin season, pero yung sa YTR, oy. Ano yung white yan? Bahala ka nga dyan. Napan ko na itong EA. Akala ko ba walang klase? Tara, support group na tayo. Pinagsasabi mo, may support group ko sa'yo, ma. Alam mo, thesis lang alam ko. Ito part ko. Ayusin mo na lang to. Stress na ako. Bakit ganito? Pagod na ako. Tutok na tutok ako sa pag-aaral na parang walang katapusan. Noon, nung halos malunod na ako sa bigat ng lahat, YTR ang kumapit sa akin. Sila ang naging dahilan kung bakit nakatayo ako. Wala na ba talaga? Parang wala ng direksyon. Wala nang lakas. Wala nang rason. Nakakapagod mabuhay na walang kulay. Walang saysay. Walang gabay. Imagine ko na lang ba ang YTR? Bakit kahit saan ako pumunta? At anong search ang gawin ko? Walang bakas na ito. Boy! Boy, SG na boy! Tara na, Caps! Tara na! Tara na! Tara boy! Naginip ka na naman? May campus pa tayong win, boy! Paano kung sabihin ko sa'yo na sa pamamagitan ng isang yes mo, kaya mong baguhin ang bansa? Sa PUP may isang organisasyon na hindi lang basta org. Ito ay tahanan, training ground at komunidad ng healing, growth at malaking pagbabago. Dito, mga ordinaryong estudyante, nagiging leader. Mga sugatang puso, nagiging healed at buo. Mula sa mga insecure at takot, nagiging leaders na may purpose at willing kumilos sa misyon para sa henerasyon. Pero bago namin marating ito, dumaan muna kami sa maraming laban at pagsubok. Naalala ko pa noon. Nabuhay ako sa kahon ng takot at kawalan ng pag-asa. Takot ako sa commitment. Baka kasi hindi ko ma-maintain ang grades ko pag nahati ang oras ko. Takot ako sa training. Takot ako sa revenge. Takot ako mag-lead kasi baka walang sumunod sa akin dahil hindi ako magaling at hindi ako matalino. Ito ang ilan sa mga totoong kwento ng bawat leaders na kasama ko bago sila mag-yes sa malaking pagbabago ng kanilang buhay. Nung nagsimula akong pumasok sa PUP, hindi naging madali ang lahat. Galing ako noon sa isang mabigat na pagsubok dahil sa pandemic. Totoo pala na kahit leader ka na, isusubukin ka pa rin ng panahon. Napunta ako sa isang online community na unting-unting nagbago ng pagkatao ko. Hindi sa mas mabuti, kundi sa mas masakit. Napasok ako sa isang maling relationship, girl to girl, na mas lalong nagpalayo sa totoong identity ko. Na reason kung bakit ako napalayo sa plano ng Diyos. Pero isang araw, bago matapos ang pandemic, pinilit ako ng ate ko na sumama sa isang gathering ng YTR. At doon, parang muling may nagising sa akin. Nakita ko hindi lang yung problema ko, kundi kung paano ako pinapabalik ni Lord sa plano niya. Muli kong nakita yung malalim na sugat ng generation natin. At doon, muling nag-apoy ang puso ko, hindi para tumakbo palayo, kundi para tumayo at lumaban para sa muling pagbabago. Hanggang sa nagsimula akong mag-lead muli. Naalala ko pa noon, sabi ko noon, Lord! Ipasa mo lang ako sa PUP. Promise, gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Magawa ko lang yung pinapagawa mo. So YTR PUP, we produce leaders who always say yes to change our nation by changing our generation. From brokenness to boldness. From go with the flow to go with God. From one yes to a generation transformed.
Kami ang mga kabataang binago at magbabago ng aming generation. YTR PUP! We are! Malolos ang nagsilbing lunduyan ng mga lider na itinalaga natin sa kasaysayan. Mula pamantasan hanggang komunidad, ang bawat lider ay may salaysay ng paghihirap, pagtanggap at pag-ahon. Ngunit, ano ba talaga ang mukha ng isang lider? Alamin ang kwento ng isang kabataang hinarap at sinasalagang buhay sa pagitan ng mga sigwa. Magulo at walang direksyon yung buhay ko dati sa Hagonoy. Mahirap talaga. Naisip ko din na huminto na lang sa pag-aaral at magtrabaho na lang. Pakiramdam ko, wala nang makakatanggap sa akin na parang patapon na lang yung buhay ko. Na-invite ako sa life group ng YTR Malolos noon at doon ko nakilala si Tay Jenner. Dahil sa kanya, nagkaroon ako ng eagerness na magpatuloy at ngayon, isa na rin ako sa mga leader o nagli-lead sa BPC. Mas naging palabiro, confident at nakikisalamuha rin ako sa iba. Naging payapa din yung mental health ko dahil sa kanila. Naalala ko lang yung sarili ko dati nung nangingisda pa ako. Si YTR yung parang kamay na sumagip sa akin nung panahon na walang-wala na talaga. Ngayon, gaya ng ginawa ni YTR sa buhay ko, naging instrumento na ako para matulungan yung mga kabataang katulad ko na mahanap rin yung halaga ng buhay nila. Ako na rin yung magsisilbing kamay nila kung nangangailangan sila ng sasagyan. Para sa mga kabataang katulad ko na naghirap, isa lang masasabi ko, hindi pa huli ang lahat. Kaya mo pang ayusin ang buhay mo. Si YTR, sila rin yung reason bakit ako nagpapatuloy sa buhay ko ngayon. Dahil sa kanila, natutunan ko na mahalin ulit yung sarili ko. Sabi nga nila, may purpose pa ako. At isa rin sila sa mga unang tumanggap sa mga pagkakamali ko. At hindi nila hinayaan na bumalik ako sa dati kong pamumuhay. Salamat kay YTR dahil nagkaroon ako ng pamilya at tahanan na uwian. Gaya ni Joshua, isang leader na may takot sa Diyos at may puso sa pagsaserbisyo, higit pa ang iyong magagawa bilang isang kabataan. Ikaw ang bida sa sarili mong buhay. Ito ang aming kwento at ito ang iyong magiging kwento. This is YTR Malolos, outgrowing the basics, amplified with excellence. Jo, ano? Ayaw mo na? Pagod ka na? No, I'm not that Jo. I am Joribel Herodias. You can call me Jo, a student leader who always a strong one for my family, friends, and even my relatives. But sometimes, napapatanong ako, ano nga ba ang purpose ko? Si Jo dati is simple lang, nonchalant, ganon. Pero lapitin ng posisyon. Start sa classrooms, and even sa mga organizations. Nakilala ko ang Youth on the Rock dahil sa thesis. So, I was third year that time and nag-start kami gumawa ng thesis. And then, na-invite ako sa YTC and then na-orient ako about Youth on the Rock. Siyempre, ang Youth on the Rock is a big part of my leadership journey. Na-enhance yung mga capabilities ko, yung characteristic ko through support group. Ayan. Support group and may mentoring with Coach Irish or Nanay Irish and syempre yung one-on-one ko with her. And grabe yung mga tulong nun sa akin. Sa support group, ang daming good of lessons about leadership talaga. Sinasabuhay ko ang values ng YTR, which are the excellence, the person's excellence is
Syempre, despite my hectic schedules, hindi ko kinakalimutan na i-priority yung academics ko. Lalo na, nami-maintain ko yung magagandang grades. The second one is patriotic, which is by upholding the value of respect and integrity, hindi lang sa kapwa ko kabataan, kundi na rin sa lahat, especially sa mga nakakatanda sa akin. And the last one is godly. Syempre, may commitment sa devotion, worship, syempre, and ganun na rin sa pag-attend ko ng Sunday celebration with YTR family, and syempre, discipleship. Let's start it with my relationship sa family ko. Nagkaroon kami ng mas magandang relasyon sa pamilya namin. Masasabi kong na-influence ko yung mga kapatid ko. Sobrang saya ko na ngayon grabe yung willingness nila kapag nag-open up ako, kapag nasi-share ko sa kanila yung mga knowledge na nakukuha ko sa support group. So sabi nga ni Miles Monroe, and lagi ding nire-remind ni Nanay Irish sa akin, sa amin dito sa YTR Occidental Mindoro, na the biggest tragedy in life is not death, but living life without a purpose.